May mga nagtatanong po sa akin at nabasa ko na rin po ang iba't ibang mga reaksyon ng taong bayan sa iba-iba ring channel, maging sa tri-media, so, traditional media at social media. Doon po sa mangiyak-ngiyak o talagang bumigay pati boses ng Pangulo doon sa interview itong broadcast journalist na kasamahan natin na si Vicky Morales tungkol sa isyu ng pagtalakay sa mga nangyayari sa ating bayan. At siyempre iba-ibang reaksyon, may naaawa, may nangungutya pa nga, mayroon naman po na nagsasabing hindi dapat umiiyak ang Pangulo. Hindi naman nagsasabing kaya naiiyak siya dahil sa naaawa siya sa mga Pilipino, sa mga posibleng umaabuso. Pero ako naman po, ganito ang aking paniniwala. Personal po ito na opinion ko. Ang pag-iyak po ng isang tao, normal lang yan. Para sa akin, abnormal pag ang tao ay hindi umiyak o hindi nagkaroon ng problema. Lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok, ano man ang relihiyon, kasarian, at lahi. Yan po yun. So ganito yan. Naiyak ang Pangulo, ramdam ko, napapagod na siya. Pero hindi yan dahilan ng pagsuko. Napapagod siya sa tingin ko sa dami ng problema, sa dami naman ng ginagawa, sa dami pa rin ng batikos. Yan ang nakikita ko. Tao lang siya, huwag niyo sisihin kung bakit lumuha. Huwag niyo sabihin mahina siya kaya lumuha. Hindi po ang ibig sabihin ganun. Kasi kung siya lang ang lumuha sa lahat ng tao sa buong mundo, pwede mo sabihin mahina siya. Kaya nga sinabi kong lahat ng tao ay may problema, may pagsubok, iiyak, may mga panahong iiyak ka, may panahong laging masaya ka. Ganun po yun. Pero presidente ng isang bansa na napakarami ng problema, marami ang ibig sabihin niya. Pero hindi yan sign ng pagsuko, hindi rin yan sign ng siya ay nawawala ng pag-asa. Hindi po yan. Big challenge yan sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority, o mga Pilipinong may pagmamahal at malasakit sa bansang ito. Kung paano niyo tulungan, paano tanggapin yan. Yung mga kritiko, bumabatikos sa pag-iyak, personal interest yan. Gusto nilang lalong paiyakin ang Pangulo. Gusto nilang lalong sirain ang Pangulo sa issue ng mahina ang Pangulo na kailang gustong palabasin. Hindi po ganon ang aking interpretation at paniniwala. Posible na yung pag-iyak na yan ay lalong magpalakas sa kanya. Posible yung pag-iyak na yan ay lalong makakuha ng malakas na suporta. Posible rin ang pag-iyak na yan, kung sino man ang dahilan ng pag-iyak na yan, ay makonsensya kung meron pa. Magkaroon ng delikadesa kung wala. Kaya hindi ho pangkaraniwan ang luha ng isang Pangulo na leader ng isang bansa. Marami po yung ibig sabihin. Yan ang tingin ko. At dahil dyan, lalong matcha-challenge at dapat ma-challenge ang tunay na Pilipinong nagmamahal sa ating bansa. Kasi nga po, meron na tayong crisis. Hindi man idineklara ng Pangulo na meron tayong national crisis na. Ito pong graft in corruption na ito, sa aking personal na tingin, crisis na tayo. May problema na talaga. Dahil hindi po iisang opisina, iisang departamento ang mayroong korupsyon. Malawakan po ito. From local to national government. From national at local budget, may korupsyon. Kaya dahil dyan, ito yung aking suggestion sa ating Pangulo at mga taong matitino ang isip. Hindi one-sided, hindi sarado. Mr. President, again, ikaw pa rin ang makapangyarihan sa lahat dito sa ating bansa. Gamitin mo yung kapangyarihan mong yan. Hindi ito pag-uutos. Idea lang, suggestion lang. Nasa inyo po ang lahat ng power. Ang batas, kapangyarihan, manpower, at salapi, pera na pwedeng gamitin para magdisiplina at i-correct at panagutin ang lahat ng umaabuso sa pera ng bayan, sa mamamayang Pilipino, hindi lang yung umaabuso sa iyo. Sabi mo, Mr. President,
Kahit kaalyado, pag sumabit, iiwanan mo. This time, ipakita mo na, Mr. President. Naniniwala po ang iyong lingkod, hindi man lahat, may mga nakapaligid sa iyo ahas. May mga nakapaligid sa iyo buaya. May nakapaligid sa iyo, mga interes lang ang ambisyon niyan. At alam kong alam mo yan, Mr. President. Dati ko nang sinabi, mga kaibigan, merong nagbubungguan. Kumbaga sa sabong, merong naglalabanan, nag-uumpugan na grupo na may impluensya nakapaligid sa Office of the President. Yan ang problema ng Pangulo. Hindi man niya aminin, posibleng yan ang dahilan kung bakit siya naluha. Mangyak-tayak doon sa interview. Kasi talagang napakahirap ng Pangulo ng ating bansa sa dami po na may mga personal interest pagkatapos nagmamalinis, pagkatapos hihingi ng pabor sa kanya at pag hindi na ibigay, maninira na, magsisira na, naiipit. Parang naiipit ang Pangulo sa pagitan ng tsunami at ng earthquake. Pero ang mamamayang Pilipino, saan pupulutin pagkaganyan ang labanan? Ganong kalakas ang tsunami, ganong kalakas ang earthquake na nagbubungguan, sandwich ang Pangulo, kawawa ang mga Pilipino. Yan ho ang aking description sa sitwasyon. Pero maraming dapat magawa. Mr. President, tanggalin mo na ang mga taong nakakasira sa iyo. Tapos na ang pagbibigay ng utang na loob. Tumulong sa eleksyon, financially, manpower at lahat. Tapos na ang eleksyon. Gawin mo na, Mr. President, 2.5 more years na lang ang iyong administrasyon. At pagdating ng 2027, wala nang matinong usapan, puro politika na yan kasi papasok na ang presidential election sa 2028. Sayang itong legacy na pinimol mo. Legacy itong paglaban sa korupsyon. Pero kailangan dito may sapat na tapang, kapangyarihan, lakas ng loob. Nasa iyo yun eh. Hindi mo lang pinanagawa. Naniniwala ako, Mr. President. Nababasa ko ang mga galaw mo. Nasa iyo yung lahat eh, kaya mo. Hindi mo lang ginagawa dahil kinokontrol mo pa ang sarili mo. Gawin mo na, sir. Gawin mo na. Palala ng palalaho ang pagsasamantala ng mga nasa kapangyarihan. Yung iba malapit pa sa iyo. Yung iba maaaring kamag-anak mo pa. Yung iba'y nagkukunwari lang na nagmamahal sa iyo. Taong bayan po ang laging nagsasuffer ng lahat ng ito. Noong mga nakaraang gobyerno at sa kasalukuyan. Kaya napapanahon na. Maging sa business community, marami rin politiko na may mga negosyo. Pero sinisira ang gobyerno. Nasisira ang tiwala ng taong bayan. Ano bang nangyari sa Siquijor? Puro brownout doon, di ba? Napatunayan nyo, sino ba may-ari ng kampanya ng susupply ng power doon? Palpak. Di ba pinatanggal nyo? Pati lisensya, mga bilyar ang may-ari niyan. Tama yung ginawa nyo doon. Sino bang may problema sa prime water? Napalpak din ang supply. Di ba mga bilyar din yan? Panagutin mo na. Nandiyan na yung resulta ng investigasyon ng LOA. Lahat, politiko o negosyante na posibleng may pagkukulang, may pagkakamali, ipakita nyo, Mr. President, ang kapangyarihan ng batas at ng mamamayang Pilipino. Yan po yung aking observation at suggestion sa nangyayari. Pagmamalasakit lang ito, pagmamahal lang ito, paninitigan sa dapat nating ilaban para sa ating bansa. So please like and share. Wala pong personalan. Isyong napapanahon. Ang crisis ay dumating na sa Pilipinas. Nangyayari na ito sa kasalukuyan.